Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Sapagkat ito ay kwento ng mga tao, ng mga Kristiyano na halos nawawalan na ng pag-asa sa buhay. At itong sulat na ito ay inilalaan sa kanila. At sino ba itong mga tao na ito? Sinasabi na sila yung mga Kristiyano na dating Hudyo. Na dahil sila ay nagpabinyag at namuhay bilang mga Kristiyano, sila ay binubuli ng mga Hudyo. Sila ay para bang hinahanapan ng maraming mali, pinahihirapan sa kanilang gawain at talagang halos dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya naman, ang sulat na ito sa mga Hebreo ay isinulat para sa kanila. Kaya nga sa simula pa lamang ng sulat sinasabi, mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya nalilimutan ang mga bagay na inyong ginawa. Hindi niya nakakalimutan ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon patuloy ninyong ipinapakita sa pamamagitan ng inyong paglilingkod, sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga kapwa Kristiyano. Ito ay napakahalaga para sa kanila sapagkat sa harap ng matinding pagsubok na kanilang pinagdaraanan, ang salita ng Diyos ang magiging inspirasyon at lakas nila. At ibinigay pang halimbawa ang karanasan ni Abraham. Si Abraham na pinangakuan ng Diyos na sa loob ng mahabang panahon mukhang hindi yata tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Pero binigyang diin, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At ang kanyang pangako ay kanya pang isinumpa. Malinaw na dahil nangako at nanumpa ang Diyos, gagawin niya at tutuparin ang lahat. At alam ito ni Abraham, kaya pinanghawakan niya ang pangako at ang sumpa ng Diyos. Kaya naman, hindi man niya lubos na nakita o naranasan ang katuparan ng pangako, alam niya na nangyari ang lahat sa kanyang mga henerasyon na sumunod, sa kanyang lahi. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan itong pagbasang ito sapagkat ito sa totoo ay hindi lamang para sa mga dating Hudyo na naging Kristiyano. Ito rin ay para sa atin, lalo na sa mga halos nawawalan na ng pag-asa sa buhay, pinanghihinaan ng loob, at nawawalan na ng inspirasyon mula sa Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin ang kanyang pangako. Kailanman hindi niya pababayaan ang sinumang kumikilala at nananalig sa kanya. Ipagkakaloob niya ang biyaya sa lahat ng kumikilala at nananalig sa Kanya sa Kanyang takdang panahon. At ang pangakong ito ay hanggang kamatayan, na kung saan sinabi niya, sino mang nanalig at kumilala sa akin kahit mamatay, ay pagkakalooban ko ng buhay, at ang buhay na yon ay buhay na walang hanggan. Tapat ang Diyos
sa kanyang pangako. Hindi magbabago ang pangako ng Diyos sa tao kahit na ang tao ay patuloy sa pagkakasala. Iba ang Diyos na bagamat patuloy na nagkakasala o paulit-ulit na nagkakasala ang tao, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa tao. At iyon ang panghawakan natin, iyon ang paniwalaan natin. Magpakatatag kayo sapagkat ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng inyong mga pinagdaraanan sa buhay ngayon, ang isang Diyos na magbibigay sa inyo ng biyaya upang mapagtagumpayan ang lahat. Kaya nga, manalig, magtiwala, kumapit at umasa sa Diyos. Amen.